Alam po niyo mga kaibigan, sa isang banda hindi mo rin masisi ang ating mga kababayan, ano man ang kailang paniniwala, pampolitika at issue tungkol dito sa flood control, scam o graft in corruption. Kasi bigla nga pong bumagal ang galaw. Ang taas kasi ng expectation ng tao na sunod-sunod ang makakasuhan kahit sino. Pero bigla pong nawala, tumigil. At ang katwiran ngayon ay puro case build-up or kanilang sinusuring mabuti. Tama naman yun. Kaya lang, gaano katagal ang case build-up at pagsusuring mabuti bago maipile ang kaso? Kasi nung nakaraang taon, napaka-taas ng expectation. Momentum dahil nga ho sinasabi ng Pangulong Marcos, ng Ombudsman, sunod-sunod ang kakasuhan. Nangako pa nga sila na bago magpasko maraming makukulong. Walang nangyari. Ngayon February na. Okay? Wala pa rin kasunod. Yung tatlong senador na paulit-ulit na pinapangalanan, Escudero, Estrada at Villanueva, until now, wala pa rin malinaw kung kailan. Tapos lately, last week lang, nagsalita si Ombudsman Remulla. Sa susunod daw ng mga buwan, bubulagayin na lang nila. Buwan ang pinag-uusapan. Hindi araw, hindi linggo. In few months daw po, may mga malalaking gagawin na sila. Bakit ganun? Bakit buwan ang pinag-uusapan? Hindi ba pwedeng linggo o araw lang? Kasi yung pong paghahanap ng katarungan, paghahanap ng kaliwanagan ng mamamayang Pilipino na biktima dito sa korupsyon, korte na po ang excuse me po, sa korte natin inaasahan na ito ay makarating hanggang ngayon wala pa Although nakulong si Bong Revilla, dating senador yun. Ni isang congressman, wala pa nga na ipapakulong Si Saldico, pinaglaruan lang tayo, pinaglaruan lang ang batas natin. Pinaglaruan lang mga Pilipino. Until now, namamayagpag sa sarap ng buhay sa Europe. Nasaan na yung mga kontraktor na pinangalanan? Nasaan ang kaso nila? Ako mismo, tayo ay sumusuporta sa gobyernong ito dahil tama ang ginagawa. Pero dito sa bagal ng pagpapay ng kaso, talagang tama lang na paghanapan kayo ng mamamayang Pilipino. Sa inyo kasi nang galing at sa inyo nang galing din yung pagpapaasa na mabilis makukulong, mababawi ang pera. Nasa na? Pati yung pag-recover ng pera, galaw ng Anti-Money Laundering Council, wala na tayong balita. Itong binuo sa ilalim ng Executive Order number 94, Independent Commission for Infrastructure, wala na tayong narinig. Matapos mag-resign ng bagong taon yung dalawa na commissioner na si Pahardo at Singson, ang nandyan chairman na lang. Nasa na? Nasa na yung sinasabing malawakan nationwide na korupsyon na kanilang iimbestigahan? Bakit hindi na nadagdagan? Ano ba itong ICI? Abolish na ba ito or may kapangyarihan pa? Kaya again, hindi mo masisi yung mga tao na magduda na ano bang gusto niyong palabasin kayong nasa gobyerno. Mula sa Office of the President, under ng Office of the President, ang ICI, ang DOJ, NBI, DPWH. Yung Ombudsman, independent body, pero Office of the President pa rin yan. Nasa na? Sa tuwing magpi-press conference kayo, puro sa pantaha, puro plano, puro investigasyon. Hindi pa ba sapat yung mula July nang i-expose ng Pangulong korupsyon? Nakakailang buwan na, halos 8 o 9 na buwan na. Kakapiranggot pa rin po ang nakukulong. Ipakita naman ninyo na talagang meron tayong batas. Di ba? Alam niyo mga kaibigan, sa totoo lang, mga nasa gobyerno, kung meron lang ibang korte na pupuntahan ang mamamayan, baka napuntahan na doon dito sa issue ng korupsyon.
Ganun ang nangyari dun sa paglabag sa karapatang pantao ng Duterte administration. Wala silang tiwala sa korte sa Pilipinas, kaya nagpunta ng ICC. At hinarap sila doon. Natagalan lang, pero ito naglilitis na sila. May development na. Yung issue kasi ng korupsyon, wala tayong iba pupuntahan eh. Hindi naman pwedeng ilapit sa ICC ang issue ng korupsyon. Hindi, iba yun. Talagang Philippine law, Philippine court, ang dapat magpatupad ng batas para panagutin ang mga corrupt government official noon at ngayon. Kaya marami nagagalit at nagtataka eh. Dahil biglang nanahimik kayo kung ano ang inyong ingay at tapang nung nakaraang taon na kayo magpapakulong, manghuhuli, ganito, ganito, ganito. At lumabas naman sa social media at media kasi galing sa inyo. Hindi naman fake news ang inyong mga sinasabi. Pero hindi nyo pinangatawanan. At ngayon tayo ay nasa taong ito na, 2026. Nasa na yung inyong mga sinabi? Di ba? Dapat lahat ng inyong sinabi nagkaroon ng katuparan para hindi kayo pagganapan. Hindi ko na sinisisi at ako'y naniniwala, pati ako nagtatanong na rin. Nasa na yung mga sinabi nyo? Bakit wala pang malalaking taong nakukulong? Kung meron man, kakaunti. Meron, pero iilan. Yung malalaking tao na posibleng sabit dito. Kung wala kayong ebidensya, i-declare nyo na wala kayong ebidensya. At walang kaso. Huwag niyong paasahin, mga taga-ombudsman, taga-Department of Justice, ang taong bayan. Huwag niyong bulahin na kaya nyo. Sabihin nyo kung hindi kaya, mag-declare na kayo para wala nang aasahan ng taong bayan tungkol dito. Sa totoo lang. Binitin nyo, pinaasa nyo, tapos ngayon, tahimik na lang kayo. Kung meron kayong sapat na ebidensya, i-file na ninyo ang kaso. Kung wala naman, sabihin nyo, wala na. Para wala nang asahan. Sa totoo lang. Ang panahon ng kalaban dito sa laban sa korupsyon, mamamayang Pilipino, mga kaibigan ng biktima, dapat mabilis ang mga otoridad na bigyan ng hustisya ang mga Pilipino may-ari ng perang ninakaw ng mga magnanakaw sa gobyerno. Sa totoo lang. Pero kung paisi-isi kayo, nabubuo tuloy sa isipan ng taong bayan, meron kayong pinagtatakpan. Hirap kayong maghanap ng ebidensya. Hirap kayong mag-file ng kaso. Bakit? Ang linaw-linaw na merong nakawan. May korupsyon sa nakaraang administrasyon at sa kasalukuyan bago in-expose, bago binukot, ibinulgar ni Pangulong Marcos. Ang sabi ng Pangulo, ipapangalanan, kakasuhan, ipakukulong at kukumpiskahin ang pera ng bayan galing sa nakaw. Hanggang simula lang eh. Ngayon nabitin na tayo lahat. Huwag kayong magagalit. Real talk lang ito. Marcos loyalists, Marcos supporters, mamamayan Pilipino, ano man ang inyong paniniwalang pampolitika, lahat tayo biktima rito. Hindi ko kailangan kampihan ang kahinaan at kabagalan. Sasabihin ko ang totoo. Yan ang prinsipyo ng aking mga channel at ang aking pag-broadcast ng araw pa. Yung totoo lang, walang takipan at walang bulahan. Please lang po.